Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga sitas na binabasa at pinapaliwanag. Mga linggo, iba-ibang kanin. Ang sa ganon, ito ay nagbibigay sa ating pagkakaroon ng pangyayaman. Ngayon po, meron pa tayo dito isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo sa Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang sa 19. Ito naman po ay nangyari na ng ating dakilang Panginoon ay nasa loob ng templo. At meron doon nakita siya ng isang tao na nagbubulog ng dalawang bita. At habang naroon sila, sa tabi ng taban, ay nagbulog din ang kanyang mga anak. Pero, ang pinakamaganda, yung babaeng bang nagbulog sa buong kasalatan niya. Pagka inalang niya, ipinanghulog niya ka sa taban. Sana ganun din ang gawin natin. Kasi kung titingnan po natin, iba po kasi ang percentage ng walang-wala isang labis. Halimbawa, kasi po ang iba, pinag-uusapan yung talaga. Halimbawa, ang laman ng wallet natin ay 100 na lang. Maliban doon, wala nang nakatago at ibinigay natin. Is, yung isa naman, nagbigay ng 500, pero sobra lang. Kumbaga labis, meron ka pang 10,000 sa bulsa. Yung, kumbaga, porsyento lang yung 500, parang 5% lang ata. Ng 10,000 yung inihulog mo. Kumpara doon sa naghulog ng sanda na walang-wala ka talaga. 100%. Yun po ang kaibahan ng nabuhulog ng kahit ikabubuhay na lang, ibinibigay mo sa tanan. Isa doon sa labis lang o sobra. Ngayon, habang nangyayari yun, ang nabanggit ng ating dakilang Panginoon, yung nakikita ng mga alagad niya. Sabi niya, samantalang sinasalita ng iyan ng tungkol sa templo, kung paano ito'y pinalamutuan ng magagandang bato at mga hain ay kanyang sinabi. Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang may iwan dito sa isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Kumbaga, habang naroon sila sa templo, ipinakita ngayon ng ating dakilang Panginoon yung kagandahan ng pagkakagawa ng templo. Sa pamamagitan ng karunungan ng tao kung paano siya nililok, pinalamutian, pinaganda. Pero, yan po ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatayo ng bato sa ibabaw ng isang bato. Kumbaga, kinonstruct. Kaya po, ang sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon, kung paano siya nabuo sa pamamagitan ng mga bato. Kasi noong unang panahon po, hindi pa uso noon ang graba, ang buhangin, simento. Nabuo po ng mga tinatabas yung mga bato. Kaya magagaling yung mga tao ng panahon. Kasi napupurtihan nila yung bato na straight yung tabas. Pinagpapatong-patong nila yan at meron lang silang ginagawang parang pangmasilya. Galing din doon sa mga pulbos ng bato. Na parang may hinahalo lang silang ibang sangka para lang pambikit. Eh kung makapansin natin yung mga simbahan, ganun din ginawa ang pagdurusa ng mga Pilipino noong unang panahon kung paano siya nabuo. Mga kalabaw noon, kapag hiniram, pag uwi, halos mamatay na sa pagod, sa kakahatak ng mga bato. Samantalang yung mga babae naman,
tinuturuan naman na mag-rosaryo, mag-prosesyon, manalangin ng pagkahahaba, at kung ano-ano pang mga turo para manalangin sa mga rebulto. Kaya yan ang nangyari sa mga lalaki, pagod na pagod sa mundo, nakakatawa sa bato, yung mga babae naman, tinuturo naman sa, kasi po yun ang pinaka-simpleng pamamaraan ng panangako, ipasok ang relihiyon sa isang bansa. Ngayon, habang nandoon sila sa templo, sinabi niya, walang maiiwan dito na isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabasa. Siguro po, hindi dahil sa kawalang kaalaman ng mga alagad, hindi pa nila ma-interpret o may paliwanag kung paano mangyari yun. Hindi ba nga nangyayari na ngayon? Dahil sa mga missile, sa mga bomba, nagsisipagbagsakan na yung mga building, yung mga bansa. Dahil sa mga nuclear at kung ano-ano mga bomba lang sinakasimulan ng mga tao. Dahil po sa tarungan nyo ng tao rin. Kaya nangyayari na yan sa panahon ngayon. At kanilang tinanong sa kanya na sinasabi, puro, kailan nga mangyayari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay nito. Kung meron ng isang talaga na nagtanong, kailan kaya mangyayari ang mga bagay nito? Kasi po, kung inihula na ng ating dakilang Panginoon yung mangyayari, pagkamat siya'y nagbunoon pa. In the future, kumbaga, alam na ng ating dakilang Panginoon ang mangyayari. Lamang, yung kanyang mga nakakulimot sa kanya na kausap niya, hindi nila mag-gets. Kaya nagtatanong siya, kailan mangyayari ang mga bagay na ito. At sinabi niya, manag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw sapagkat marami ang paririto sa ating pangalan na magsasabi ako ang Kristo at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Ang tanong, kailan mangyayari ang bato sa ibabaw ng bato ibabagsak? Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Mag-ingat kayo na huwag mga iligaw ninyo. Ano ang koneksyon? Bakit nagtatanong ng panahon, pero ang sagot ng ating dakilang Panginoon, mag-ingat na huwag mailigaw ninyo. Dahil po, may mga bagay-bagay munang nangyayari na may lilitaw na Kristo na magsasabing sila ang Kristo na lilinlangin muna ang tao. Ibig sabihin, yung paggamit sa pangalang Kristo, ibig sabihin, dadaan muna yun, yung mga bagay na yun, bago pa mangyari ang mga sinabi ng ating Panginoon tungkol sa mga bagay. Ano pa sabi niya? At pagka kayo'y nakakarinig ng mabigmaan at mga kaguluhan ay huwag kayong mga sindak sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na itong dapat hindi pa malapit ang wakas. Totoo po. Di ba nga ng unang panahon, napakaraming mga giyera na nangyari. World War I, World War II, pati yung awayan doon sa disyerto. Kayo naman, sino yung nakikinabang sa lahat ng giyera? Factory. Kung sino yung mga gumagawa ng mga missile, ng mga bomba, sila ang yumayaman. Dahil siyempre, isusustain yun doon para bili ka lang ng bili, mayroon kang papuputukin. Ang yumayaman dyan, yung nagbibinta ng mga missile, ng mga bomba, kanyon, at kung ano-ano pa, lalong-lalo na yung mga payak. Sila po ang nakikinabang. Pero, nagkaroon na ng gira, World War I, II,
Sabi nga, meron pa daw magiging trade. Diba, nagkaroon pa nga ng panahon na nagkaway yung mga European, pati yung Soviet, pati yung US, yun naman, China naman. Ibig sabihin, dumaan na yung mga gera na yan, sabi nga, hindi pa malapit ang wakas. Ibig sabihin, malayo pa. Kinakailangan na yung nangyari. Nang magkakayo, sinabi niya sa kanya magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Ito po. Minsan, hindi magkasundo-sundo kaya nag-aaway-away. Dahil lamang sa tinatawag na prinsipyo, paninindigan ng mga namumuno sa isang gobyerno. Kaya kung mapapansin natin, di ba nga, dumaan yung gera, naglaban ng doon sa may bandang Europe. Halos doon palagi ang gira. Amerika, taga-suporta. Sila pa kasi ang nagbibenepisyo. Pero, yan po ay parte lang ng mga dapat mangyari bago pa dumating yung hula na natin dahila. At magkakaroon ng malakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilat-kilabot. Ito po, anong mga nangyari nito? Hindi lang sa Pilipinas ang inuuga ng malalakas na mga lindol. Pati rin sa iba-ibang mga dako, lalong-lalo na sa Afrika, mas mapalad pa nga tayo, meron tayong makain 3 beses sa araw ang lahat ng mga bata doon sa Afrika. Puro kalnuri. Walang pagkain dahil sa gutom at gira na nangyayari sa kanila. Hindi sila kaya ipagtanggol ng kanilang bansa. Kaya naranasan nila yung gutom at mga salot. Yung pandemic, kasama na yun sa salot. Sabi nga, yung 1900, meron din yung Spanish flu. 100 years, COVID-19 naman. Yan po ay parte na kinakailangan danasin ng tao. At ng mga dakilang tanda mula sa langit. Ano na po yan? Yan na yung mga nagsisiliparang mga misay na parang nag-shower sa kalawakan. Yung mga matatanda sa atin, ang unang tinitingnan naman yung pulang buwan. Yung kapag yung buwan na papaligiran ng ibang ulang. Sabi nga, meron kalamidad na karating. Pati yung mga hayop nagsisipagtago, yung mga hindi natin nakikita na susulputan. Yan po ay mga palatandaan na may mga dumarating ng mga kapila-kilabo. Dapat, bago nangyari, ang lahat ng mga bagay nito ay puhulihin kayo at pakuusigin kayo na kayo'y ibinigay sa mga sinagugat at sa mga bilangguan na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador dahil sa ating kalagayan. Ngayon, ito po ay nangyari sa mga alagad ng ating kapilang tayo. Imagine natin, si Simon Pedro, anong kinamatay niya? Ipinako sa cross ng suwi. Ganon din si Santiago, pinugutan ng ulo. Halos ganun mahirap ang kamatayan dinanas ng mga alagad ng ating datingang Panginoon. Si Bartolome, ganun din. Pero ang pinakamahirap doon, yung pinakuluan na, dinalatan pa ng buong balat, tinanggal na buhay. Halos lahat ipinapapako, namatay sa palaso, sa espada, kaya kumbaga hindi maayos na kamatayan ang kanilang pinagdaanan.
ang isa lang sa dumaan sa normal na kamatayan, na dumaan sa pagtanda, ito talaga si San Juan Evangelista. Pero lahat ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, ang mga kamatayan nila, halos walang pinag-iba sa naging karamasan ng ating dakilang Panginoon. Na tumaan muna sa napakalaking sakripisyo bago nila tanggapin ang kamatayan. Ito'y magiging patutungo sa inyo. Aktibahin na ninyo ang inyong mga puso na huwag ninyong isipin kung paano ang inyong isasagot. Ito po minsan ina-apply natin. Kasi po, tayong mga binirang ng Diyos, meron tayong kaloob na pagkaminsan, hindi natin napapansin, meron para tayo nito. Halimbawa, yung mga hinihiram, yung maging lingkod, yung mga tinatalaga, yung mga nagtitik ng board, at kung ano-ano pa man. Ito po, nangyayari ito. Kapag pinagtibay natin ang ating puso, na buo ang ating paninindigan, minsan po, mamamalas natin, may angkin pala ang ganito. Sabi niya, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Kumbaga, bagamat tayo ay salat sa kaalaman, mababa ang pinag-aralan, pero kapag ginagamit ang ating bibig, lalong-lalo na sa pagpapaliwanag o pag-interpret ng mga kasulatan, ng mga mahalagang bagay, lalong-lalo na yung salita ng Diyos, minsan po, magtatanong tayo, saan kaya ako kumuha ng angking karunungan na yun? Bakit ko siya napaliwanag? Dahil po yan sa kalooban ng Diyos. Yan po ay ibinibigay niya doon sa kanyang mga tunay na lingkod na sumusunod at nagpapasakop sa ating dakilang Panginoon. Ang susit lang naman, pagtibayin ang inyong mga puso. Kasi po, mayroong puso na dumaan lang yung sitwasyon, nahahawa na. Halimbawa, napagkwentuhan ka lang ng kahigya, takot na. Pero yung may paninindigan, yung puso na hindi kayang baguhin, yung may prinsipyo, lalong-lalong na yung udyok ng Espiritu Santo, at ibubuhos dyan kaalaman at karunungan. Hindi mangyayaring masalangsang din naman. Kahit pagkaalit natin, kasi po, nandiyan na yan sa ating mga puso. Mapapansin natin yan, bakit kaya magaling ako magpaliwanag, bakit kaya magaling ako magdepensa. Kasi po, yan po ang pinagtibay ang puso. Doon po na unawaan natin na kahit ng kaalit, hindi magtatagumpay doon. Kasi po, si Kristo mismo ang nandidiyan sa ating puso. Na siya po ang tumutulong sa atin upang udyukan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo para mapagtagumpayan natin ang mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Lalong-lalo na yung mga nagtitik ng board, sabi nga, iba naman yung nireview, iba naman yung dumating sa eksaminasyon. Stock knowledge, na. Pero kapag nandiyan ang buhos ng Espiritu Santo, parang easy-easy lang. Ganun po yan. Kasi po, parang lumalabas na nakaalit, yung nagbigay ng eksaminasyon, nakipahihirapan pa, na kaya naman sagutin. Tapos ang eksaminasyon, mali naman doon sa nireview. Kaya nangyari, kung ano lang yung preparasyon ng isang tao, kung paano siya ng nalalangin, at kaysa sa ating nabilang Panginoon, nakasurvive siya sa examinasyon. Pero kahirapan na ngayon. Pero ang mahalaga po doon, nakuha natin yung tamang pamamaraan na dapat
pinagtibay natin ang ating mga puso sapagkat Diyos na po ang bahala. Dapat kayo ay ibibigay ng mga kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo at kayo kamukutan ng lahat ng matadahil sa ating pangalan. Totoo po. Kahit ngayon man nangyayari din yan sa buhay natin. Pagdating sa paglilingkod, kapag sinasabi na ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, minsan po gumagawa talaga ng pamamaraan para ipahamak ang bawat isa sa atin. Pero, pasalamat tayo dahil meron tayong mga kamag-anak na mahal sa buhay na bukas ang pag-iisip. At kapag sinabing mundo yan, kumbaga alam na this. Wala nang ukol. Dahil alam nila maganda yung kalalabasan ng pagpunta sa mga lindulab. Kaya po, pagkaisipin natin palagi na isama sa panalangin yung mga mahal natin sa buhay na magpatuloy din sila na mabuksan ang kanilang mga kaisipan para lamang na itaguyod natin at may pagpatuloy ang paglilingkod sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. At isa pa ang pangako ng ating dakilang Panginoon. Hindi mawala kahit isang buhok sa inyong ulo. Kahit tumaan man ang sabunutan, buo pa rin yung buhok. Mapupukol lang. Hindi siya matatanggal. Kaya po, pagkaisipin lagi natin, kung yun ng buhok, bilang ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, pare-parehas lang naman ang bilang ng buhok ng bawat sa atin. Tama, may tiklap, ng taga, ng sugatan, hindi mapapawasan mo ng buhok. Pero, may sisipol pa rin ng buhok. Yan po ang palagi natin iisipin. Ang pagpapahalaga ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin, ang pagbuhos niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaalaman. Yan ang palagi natin asahan sa kanya. Sabi niya, sa inyong pagtitiis ay makipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kaya po pala tayo nagtitiis. Hindi po binipisyo yan ng ating katawan lang, kundi ng ating nag-iisang kaluluwa. Kinakailangan natin danasin ang sakripisyo ng pagtitiis. Dahil ang pinakaasam-asam natin, itong nag-iisang kaluluwa na naririyan sa loob natin, itong tinatawag na kamalayan. Yung mga kamalayan, yung nabibigyan na hindi mo siya may paliwanag na nakakaalam ng mga bagay-bagay, yun yung kaluluwa natin. Kasi po yung espiritu, diwa, dito. Yung katawan, ito naman. Pero yung nakikinig ng ibang video, yun yung kaluluwa, yun yung kamalayan, na kanina pa sabi, ganun pala yun, ganun pala, yan yung kamalayan natin. Yan po ang ating i-reserve sa kaligtasan na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, huwag natin iisipin yung mga pagtitiis na yan, wala tayong mapapakinabangan. Hindi, mapakinabangan yan ng ating nag-iisang kaluluwa. Yung pagpapahalaga natin sa mga ebanghelyo na ipinangaral sa bawat kampanya. Kaya pagpasalamat natin sa Diyos, kung tayo man ay pinalad, kung makasama na mapakinggan ng ebanghelyo, linggo-linggo, yan po ay magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siguro po, hanggang dito na lang, pakikibahagi natin. Malawak pa sana at marami pang sasabihin, pero dahil kulang tayo sa oras, hanggang dito na lang, pakikibahagi natin. Salamat sa Diyos, at anuman ang ating kahilingan, kararingan, ilapin natin sa Diyos, at ikagkatiwalan natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon. Salamat.